Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo. And ang topic po natin ngayon is conversion. So, kapag sinabi pong conversion, it is our willing response to the gospel call, in which we sincerely repent of sins and place our trust in Christ for salvations. So, yung conversion daw po ay yung decision po natin na tumugon sa kumbaga sa tawag ng ebanghelyo. So, ibig sabihin, puso tayong nagsisisi sa mga kasalanan natin. At tinalikuran natin ito. And then, kumbaga, kasabay nito is nilalagay natin yung tiwala natin, buong tiwala natin kay Kristo para sa ating kaligtasan. So, sa madaling salita, ito yung pagbabago sa buhay natin na nagsimula sa paghingi ng tawad at pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. So, ayon po sa Luke chapter 5 verse 32, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. So, ayon po sa ating katuruan, true conversion is not religious. So, yung conversion daw po, hindi siya patungkol sa religion. So, hindi sapat na sumunod sa mga ritual or tradition ng isang relihiyon. So, ito po yung pagbabago ng ating puso at buhay. So, next po is true conversions involve repentance and salvations. So, kasama sa conversion ang pagsisisi or repentance at kaligtasan or salvation. So, yung kumbaga ang kasalanan ay pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan na gawa natin. At yung kaligtasan naman ay yung pagligtas atin ni Kristo mula sa ating mga kasalanan. So, next is true conversions is submission to Christ. So, yung totoong conversion ay yung pagpapasakop kay Kristo. So, hindi lang ito yung pagtanggap kay Kristo, kundi ang pagpapahintulot sa Kanya na maghari sa ating buhay. So, para naman sa ating application, put your faith in Christ's finished work. So, kumbaga ilagay natin yung pananampalataya natin kay Kristo, sa mga ginawa niya para sa atin. So, diba si Kristo is namatay siya sa krus ng Kalbaryo. So, kumbaga yung kanyang sakripisyo is sapat na para sa ating kaligtasan. And then next is prove your faith through action. So, ipakita natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi lang basta salita, kundi sa mga actions din na nagpapatunay na nananampalataya talaga tayo sa ating Panginoon. So, last is practice living for Christ as a lifestyle. So, gawin natin bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Yung pamumuhay para kay Kristo. Hindi lang minsan, kundi araw-araw na nagpapakita sa pagpapasakop sa Kanya. Ayun lang po, maraming salamat.